Hindi, yun yung nasa affidavit nila eh, sa joint affidavit. Wala namang binago doon. Attorney, were you dismayed na hindi natuloy yung hearing po ng Senate Blue Ribbon ngayon? Oo, inimpormahan ako kanina kung ano yung pinagdadaanan ng ibang mga senador. Kaya minarapat namin na mag-press con na lang kasi nandito na rin lang kayo para bigyan kayo ng konting idea kung ano yung ipepresenta namin sa ombudsman. Kasi magre-resume kami bukas sa Office of the Ombudsman. Natapos na, actually, naumpisahan na si Buduan, pero hindi natapos. 8 abogado yon yung nag-i-interview sa kanya. So babalik po kami bukas plus additional 2, si Waupan at saka si Bulontate. Pero handa pa rin po kayo humarap sa Blue Ribbon Committee sa Senate kung Under sakasakali. Section N Walang problema. Kahit sino. Magpapakita po kami. Pero do you think imbitahan nila kayo, attorney? After 18 by 14 plus 7, groups na lalabas na. Actually marami po yan eh, no? Depende sa kung ayaw pa rin nilang maniwala, baka si Saldi ko, pauwiin ko na rito. So, gaano Willing naman sila? po si Kong Saudi ko na bumalik ng Pinas to testify. Ma'am, binibiro lang kita. Wala akong connection kay Saldi ko. Attorney, napansin namin kanina ang nagsalita si Jeron. Sino pa ba yung 4 na bagong witness? Yung 4, si Gamboa, Senisa, Ibasco at saka Valderrama. Pero ilan lang nagsalita sa kanila kanina? Parang nagsalita lahat. Yung nasa likod na dalawa sa harap, si Gamboa at saka si Valderrama yung nasa harap kanina. Attorney, Ano yung confident ka pa ba? ebidensya? Dahil sabi mo kanina, ginigipit na yung ilang senador. Are you still confident na pag tuloy-tuloy ito, magiging maganda pa resulta rin? Alam mo, hindi naman kami lumabas para sa mga senador eh. Lumabas kami para sa bayan. No? Hanggat nandyan ang mga kababayan natin na handang makinig at naghahanap ng hustisya sa pagnanakaw na ito, ay nandyan kami. Makikikooperate kami. Kung may sumabago pa sa liderato bukas, do you think iimbitahan? Sana imbitahan kami. Pagka may pagbabago sa Senado, naghihintay kami at umaasa kami na imbitahan nila kami. If not, Yun ang mas mabigat na problema na hinaharap natin. It's not really the corruption now that is our more serious problem. We are now facing a failed state actually. The executive already captured the legislature. Di ba? Captured na ang legislature. So wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. No? Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. At there is an emerging school of thought in international humanitarian law that if there is a systematic and widespread corruption perpetrated by government, that amounts to a crime against humanity. No? So yung gobyerno natin ngayon, hindi na nagsaserve ng interest natin. Yung ekonomiya, bumabagsak na. Yung rule of law, yung batas natin, weaponized para habulin ang mga kalaban sa politika. Pagdating sa sovereignty, wala na tayong sovereignty kasi the administration now is willing to surrender Filipino citizens to a foreign jurisdiction, which is ICC. Ang sinabi nga ni Matibag, sa mga susunod na araw ay babahain ang Pilipinas ng ICC warrants of arrest. So gustong-gusto nilang ipa-aresto sa ICC ang mga Pilipino, samantalang meron tayong functioning judicial system dito, no? So sinurrender nila ang sovereignty natin. So failed state na po tayo. Ano po yung mga malis natin sa kabila ng naihayag din ng mga pangyayari ng flood control? Kamusta na sila sa kabila ng mga maraming banta? Okay lang, sanay naman sila sa mapanganib na sitwasyon dahil mga sundalo naman sila noon, no?
So, kaya namin i-handle ang aming security. Sir, nabanggit niyo po na marami na kayong Thank you. kaso.